Hi, another day, another weekend. This is my free day pagka Sunday. Kaya tara samahan niya ako sa day 44 ng daily vlog ko. Dahil Sunday, wala naman yung mga gagawa, pahinga nila. Check ko muna kung ano yung mga natapos, kung ano na lang yung kulang na gagawin. Hindi, pintura na lang naman to, tsaka yung flooring at yung bintana. Kasi hindi ko pa napapakot talaga kung magkano magpagawa ng bintana. Ito yung view sa third floor. Ayan, napakaliwalas at mahangin dito. Kumbaga yan na yung pinaka-terrace niya from front door. Tapos dito naman sa right side naman yung window and meron din sa back. Dahil Sunday nga pala, ready na tong chikiting ko at tuwan-tuwa na umalis para maglibot na naman at mabudol tayo ngayong araw na to. Anyway, ganoon naman talaga siya pagka Sunday, masaya siya. Minsan gusto niya mag-swimming, gusto niya mamasyal. So kung saan siya masaya, doon lang naman ako at sinusuportahan ko yung mag-ina ko. Basta as long as na masaya sila kung saan kami pupunta, kumain, maglaro, mag-enjoy, mamili, para sa kanila naman yun. At dito, bago kami mamasyal pala muna at magsimba, binilhan muna namin si mama ng bulaklak at pasalubong. So every Sunday, mas gusto ko talagang dalawin si mama kaysa mauna yung mamasyal or mag-enjoy. At least nakapagpaalam ka muna kay mama bago kayo mag-enjoy or magsaya na dinaanan nyo siya. Waga, hindi nyo siya kinakalimutan pa rin kahit nasa ibang dimension man siya ngayon or ibang lugar. Basta nakakalagayan na ngayon si mama. Para kasi sa akin, medyo sariwa pa yung mga nangyayari at di pa rin siyempre nawawala yung sakit na nawala si mama. Anyway, para mapawi yun, binabawi ko na lang na lagi siyang daan every Sunday. Pagdasal si mama at alam ko ginagay niya pa rin kami sa mabuting landas. At kakarating lang namin dito, inayos muna namin yung puntod ni mama kung may mga dahon or dumi. At nilagyan na namin siya ng bulaklak at yung favorite niyang hopya. At sinindihan ko na rin siya ng kandila bago kami umalis. Napakalinis na ngayon dito sa sementeryo compare doon sa last dalaw ko. So napakadaming bulaklak. At ito, paalis na kami. Kaso may masamang nangyari bago kami pumunta ng simbahan. Binangga yung sasakyan ko sa likod. At buti naman hindi ganun kalala at nagkausap naman kami na nakabangga sa akin ay pabayaran lang niya ako. Salamat pa rin ako sa Diyos kasi hindi naman kami na-apektuhan or nasaktan sa nangyari. Okay na rin naman lahat kasi humingi rin naman ng tawad yung nakabangga sa akin. Kabayaran lang doon sa danyos na na-damage siya sa amin. At nakarating rin kami sa simbahan ng safe. Wala palang misa ng itong oras. Nagdasal na lang kami para doon sa mga minamahal namin sa buhay at sa mga yumao. Kaya dumiretso na lang kami na Robinson Metro East sa may Cainta or Pasig ba to? Para ma-enjoy ng anak ko yung araw na to. Dahil di pa pala kami nagtatangalian, nakakaramdam na pala kami ng gutom. So naghahanap muna kami dito ng makakainan sa Robinson Metro East. Ito ako lagi nagpa-parking sa may tapat ng Sandal Suya, sa may bandang gilid kasi mas medyo madaling mag-parking dyan. So maganda na rin pala dito ngayon sa may Robinson Metro East. Kompleto na rin sila sa Christmas decor. So ang daming Christmas tree na malalaki ngayong araw na to. At yan, nagpa-picture muna kami at nag-video. Ang dami pala nagbago at nagbukas na food stall dito sa may second floor. Ang tambayan na rin siya tsaka pwede kayo mag-relax. Example itong claw machine, ang daming claw machine dito. Tapos yung katapat nan, para siyang food court. Tapos meron pang itong umiikot na chair. Pinay ko rin yan para tuloy ako naging bata nung trinay ko ito. Nagpaikot-ikot ako. Kala ko nga matutumba ako nung sumakay ako na rin. Pero yung anak ko muna nag-enjoy dyan. At yan, trinay ko nga. Akala ko babagsak talaga ako. Pero okay naman, all goods naman tayo dito. Wala naman nangyaring masama. So itong chikiting ko hindi mapakali, nagtatatakbo na. Gutom na rin kasi hindi pa kasi kumakain ng tanghalian. Sa bandang alas 4 na ata kami nakarating dito. Nakikita niyo yung Christmas tree sa gitna. Napakalaki. Ayan, ang ganda ng Christmas tree nila. Tapos dyan sa entrance mayroon din Christmas tree. Ang daming ilaw. At kaya lang uli ako nakakita ng mga itong Christmas tree at kaganda. At meron lang kami nakitang kainan dito sa may dulo. Nag-unli na lang kami itong romantic baboy. Actually, kinain ko lang dito is more on beef eh. Hindi ko masyado nag-order ng pork. So, ang habol ko talaga is beef lang talaga.
At ayan, marami na rin silang nakain. Nag-relax lang muna kami konti dahil ang tagal lutuin din pala. And after namin kumain, yaya na itong isang mag-play. Pero binilan namin ng laruan kasi medyo magagabi na eh. Binilan namin siya ng laruan niya. Pinapili na lang namin siya dun sa may Toys R Us. Nag-heart-heart pa sa akin. At tuwan-tuwa na kasama yung mama niya. Bubudol na naman ako ngayong araw na to. Hindi ko pa alam kung ano yung papabili niya. Anyway, kahit ano naman ang gusto niyang pabili, okay lang naman sa akin. As long as masaya itong baby ko. Good girl naman siya. Ayan, naghahanap kasi ang dami kasing laruan dito na nakasil at mura talaga. At dito may nahanap na kami at nagustuhan naman niya. Itong unicorn ata to yung nakikita niya ngayon. Tinuturo niya sa amin. Mahilig siya sa mga ganyang laruan. Like yung mga animals. Pero yung mga doll, never siyang nagpabili sa amin. Favorite niya talaga yung mga animals na toys. Tapos yung mini-makeupan, isa pa yan yung gusto niya rin yung mini-makeupan din yung laruan. Kaya nagmamadali lang i-check out para pumunta dun sa counter. At tuwan-tuwa na naman at nabudol kami. Libis pala si Toy R Us pagka naka-worth 3,000 ka na binili. Aming chocolate tsaka mga candy para dun sa bata. After nun dumaan kami ng department store. At iniwan ko muna yung chikitik ko dito sa may food court kasama yung dito niya. At ako naman, namili lang ako ng towel para sa gagamitin ko dun sa gym. At siya naman excited siya sa bagong laruan na binili niya kanina. Udol na naman ako ni Bulilit. So, alam ko na nag-i-enjoy siya. Nag-i-enjoy na rin ako para sa kanila. Alam mo naman, minsan lang sila naging bata sa mundo ito. Kaya ibigay mo na yung best mo. At dadalhin nila yan masasayang alaala nila sa paglaki nila. Para pag sila naman nagkaroon ng pamilya sa hinaharap, ma-share din nila yung pagmamahal na pinakita mo nung panahon na kung gaano mo sila kamahal ng bata pa. Ito kasi mga alas 8 na nag-relax na kami. Medyo napagod na kami kakaikot dito sa mall. Pahin na lang muna kami ng pinagbabawal na halo-halo at medyo matamis nga lang to konti. Bawal to sa akin pero ayun lang naman. Hintayin namin si mami or mama niya nasa grocery at nagkukulitan kami dito ang tatlo. Itong chikiting ko, lakas kumain na popcorn. At after kasi nito, pag dumating na si Mrs., ayan, na another budol na naman kung ano pinagbibili. Yung mga gamit yan sa bahay. So, siya na bahala mamili at mag-budget. Importante si Mrs. marunong din mag-budget dun sa mga kailangan namin sa araw-araw. Kumbaga, siya na bahala dun sa pinag-uusapan lang namin kung anong kailangan. Then, siya na bahala bibili kung ano yung gusto niya. Basta as long as importante, walang problema sa akin. Nandito lang mga kabilog, don't forget follow my page para updated kayo sa mga videos na ilalabas ko. Kita-kits na lang sa next videos. Bye-bye!